Hello mga Mari, ito pala yung ipapakita ko sa inyo kung bakit kami namubuhay. Until now, yung mga magulang ko, i-share ko pala yung pamumuhay namin mga Mari. Ang tawag pala nito sa amin mga Mari ay panggal. Nilalagay ito sa ilalim at sinusugmak. Masusugmak dito ang mga isda pumapasok sa loob ng panggal. Gawang kawayan ito mga Mari. Napakahirap niyang gawin pero kung expert ka na, mapadali na lang ito para sa iyo. Bata pa lang kami mga Mare, ito na talaga yung ginagawa ng aming tatay. Ito na pala ang kanyang ginagawang pagkikitaan para mabuhay kami mga Mare kahit siya ay senior citizen na mga Mare. Hanggang ngayon ay salamat sa Diyos at wala pa rin masyadong sakit at sana naman bigyan siya ng mataas pa na pamumuhay at marami pang birthday na darating mga Mare. Sa mga oras na yan mga Mari, kinuha pala yung mga panggal doon sa ilalim ng dagat para kunin yung mga isda sa loob. Ayun na nga mga Mari, nailagan niya sa ibabaw ng bangka at tinatastasas na yung tahi ng panggal dahil para mahabwa yung mga isda sa loob. Tingnan mo mga Mari, no? Nakakuha na siya ng isda. No? Buhay pa talaga siya mga Mari, presko pa. Bali po, pagkatapos niya makuha yung isda, tinahin na naman niya Mare dahil ilalagay na din niya ulit doon sa ilalim para itaan mga Mare. Ano nga pala yung Tagalog ng itaan? Hindi ko maintindihan. Charot. Ayun na nga mga Mare, tinahin na niya ulit para pagpasok ng hindi ay isda, hindi na makalabas. At pagkatapos niya palang tahiin yung isa mga Mare, ito na naman isa ay binuksan na naman ng aking tatay para kunin na naman yung isda. Ayan, tingnan yung mga Mare, ang sipag-sipag pa ng aking tatay kahit 70 years old na siya mga Mare pero hindi pa rin siya nagpapatinag. Sa mga oras yan mga Mare, siguro sobrang higpit ng pagkatahi ng nylon mga Mare kaya ang tagal-tagal mabuksan. Kaya ayan, malapit na mga Mare, ayan lalaglag yung mga isda. Nako, napakalaki talaga mga Mare. Napaka-presko. May mga, ano ba yan? May mga pugot. Oh, liit lang pala, kunti lang. So, ayun na nga mga Mare. Sobrang presko pa talaga ng ibang isda mga Mare kasi gumagalaw-galaw pa. Pagkatapos niya mga Mare, magkikilaw naman sila mga Mare ng aking ama. At saka naman yung kasama yung kanyang kapatid mga Mare. Nakikita niyo mga Mare, napakaganda ng tanawin sa paligid mga Mare. Ang sarap maligo. Kahit sobrang init Mare, mapapatalong ka talaga sa ganda ng simoy ng dagat. Alam niyo mga Mare, pagdating niya sa bahay namin ay ibibenta na naman yan at ilalako na naman ang aking ina. Para naman makabili na ng bigas. Ganyan na ganyan yung trabaho namin ng bata pa kami mga Mare. Lagi ako nagtitinda ng isda, nilalako namin yung nakukuha ng aming ama mga Mare. Dapat talaga maglako tayo mga Mare ng mga bata pa kami kasi kung hindi ka maglalako, wala rin kang kakainin. Dapat, ibinta mo talaga yung para may makain kayong magkakapatid kahit napakadami magkapatid mga Mare pero nairaos din kami ng aming tatay mga Mare kahit ito lang yung pamumuhay niya ang pagiging mangingisda. After all mga Mare, wala na ng laman yung ibang panggal kaya ilalagay na ulit doon sa ilalim. Itataan na para bukas ay magtitibaw na naman at meron na naman pasok. Sana meron naman mga makarami mga Mare para marami ding binta. Sina? Ito na.